Okay, ganito. Intermittent fasting, generally ang tawag kasi natin dito sa ikalawang bahagi ay tips. Tips para sa mga low carb beginners. No? Maraming mga sabihin natin ganito, hindi tamang gawin, hindi tama ang mga protocol, mga processes na sinusundan ng mga beginners natin, ang mga low carb beginners natin doon sa pagpasok nila ng intermittent fasting. Dahil number one, ganito, no? I-present ko itong ating pagtalakay ng intermittent fasting ngayon sa siguro mga 4 na bahagi. Number one, yung mga ilang circumstantial circumstance kung bakit kailangan nating i-discuss muli dito sa ating live stream. Ano? Doon sa mga naobserbahan natin sa mga post ng mga beginners doon sa ating page sa Life Without Rice Movement by Uncle Justin. At ganoon din maging doon sa mga chat group natin. Ano? Malalaki ang ating chat group. Mga 4 na chat group yan on the average. Nabot natin ang maximum na bilang ng mga miyembro, 10,000 ang bawat isa ang mga miyembro doon. So araw-araw umuusok yung ano doon, yung mga exchanges ng chat. Ano? At isa sa mga mainit na topic dyan ay yung intermittent fasting. Okay, ang mga ilang mga kamalian doon sa intermittent fasting ay number one, ang mga low carbers na baguhan, yung sabihin natin unang linggo pa lamang nila na nagpa-practice sila ng low carb ay nag-intermittent fasting na kagad. Yun yung number one na problema ron. Okay. Hindi lang yun. Hindi lang simpleng intermittent fasting ang kanilang ginagawa. Kundi nagwa 1 meal a day agad sila. So OMAD agad sila. So ang gusto nating ikuan dito, i-reiterate ay mali po yun. Mali na ang mga low carb beginners ay pumasok kaagad sa anumang klase, lalo na doon sa 2 klase ng intermittent fasting, yung 2 meals a day at ng 1 meal a day, yung TMAD o kaya ng OMAD. No? Kailangan po nating sanayin muna ang ating sistema, ang ating katawan, at least on the average, 4 weeks. Kailangan masanay yung ating metabolism, ang ating sistema, parang magkaroon, ma-adapt natin yung ganoong lifestyle, at least 4 weeks. From there, kung pwedeng sa 3rd week siguro, ay nagtitesting na tayo ng fasting, siguro mga 2 meals a day, susubukan na natin ang sa iyo. So yun po ang requirements dito. Huwag niyong isasabak ang inyong katawan, ang inyong sistema ng hindi pa nakakapag-adapt yung ating metabolism doon sa intermittent fasting. Okay, so yun yung isang circumstantial aspect kung bakit kailangan natin i-discuss ulit ito. Number 2, merong ilang mga miyembro na sila ay nag-i-intermittent fasting kaagad ng TMAD. TMAD yung aking nasubaybayan doon. Pero sila ay nagko-combine ng carbohydrate. Hindi sila purong low carb yung kinakain. Ano? So mayroon akong nabasa doon sa chat group na minsan lang siyang kumakain ng kanin, 1 cup na lamang sa umaga, minsan sa tanghali. So, pero binabawi ko naman yon, sabi niya, sa aking intermittent fasting. Okay, mali rin po yun. Ano? Ang mali doon ay number 1, hinahayaan nating mag-spike up and down, parang roller coaster yung ating katawan, tapos bigla nating ipa-fasting siya. No? Kaya magugulantang yung ating metabolism dito at hindi siya makakapagbigay ng sabihin nating ng buong pagpapabuti ng ating kalusugan, kundi maaaring makakita kayo ng panimulang bentahe na akala nyo yun ay mabuti. No?
Dahil ang objective ng mga ilang mga low carbers na beginners ay magbawas ng timbang, magpapayat. So, by hook or by crook, ginagawa nila yung iba't ibang mga paraan para at ang instrumentong nakita nila para mapabilis yung kanilang pagpapayat ay yung intermittent fasting. So, nagtutumilisan din sila at mapangahas na gagawin nila yon, pero kumakain sila ng carbs. Huwag nyo pong gagawin yon. Precisely, that is the point. Yun yung sinasabi ko, kailangan sanayin muna natin ang ating katawan doon sa low carb. 4 weeks yun. 2, pinakamabilis kung talagang maganda, masiglang yung katawan, sanayin natin yung ating katawan. Minimum ng more or less 4 weeks. From there, pasok na tayo sa timad muna, 2 meals a day. Eventually, kahit na pang 5 or 6 weeks na natin dito sa pag-practice ng low carb, subukan natin yung 1 meal a day. So, ganon, mga kasama at mga ka-low carb, yung circumstantial aspect, bakit kailangan nating talakayin muli ito. Idagdag ko pala dito, no? Ang padalos-dalos, ang tawag ko dito ay isang padalos-dalos na pagpasok ng mga low carb beginners dito sa pagsubok nila ng intermittent fasting, na kahit na hindi pa nauunawaan ang mga general principles and application, mga protocol ng low carb. Ang isang mahalaga rito na nakakaligtaan ng mga low carbers ay ang pag-inom ng electrolyte. Tatawad pa sila. Kung pwede bang isang baso ng tubig lamang, lalagyan mo na lamang ng asin. Yun ay po pwede naman po mga kasama, mga ka-low carb. Pero yun ay pansamantalang gamit. Lalagay ka ng tubig, a pinch of rock salt or sea salt or even Himalayan pink salt. Yun ay temporary situation habang hinihintay mo pa or habang hindi pa dumarating yung in-order mo, dapat na sangkap ng electrolyte. Yung cream of tartar, anong tawag dito, ano ba na, yung sodium content, potassium content, magnesium content, at calcium nito, no? Yung 4 na sangkap natin yan ay kailangan nating makumpleto. Sa araw-araw, yun ang ating iinumin. Lalo na ngayong panahon ng napakainit ng panahon at madali tayong ma-dehydrate. At kung gano'n, kailangan nating dagdagan yung ating pag-inom ng electrolyte. Okay. Number 3, ilang natanggap ko kahapon ng isang private message na ganito. Kaugnay ito sa electrolyte. Nabasa daw niya, bagamat hindi ko na nabasa yun, na i-report sa akin na ang kanyang iinuming electrolyte na tinimpla, do-it-yourself na timpla ng electrolyte ay 1 liter. So, yun yung iinumin niya. Pero pagkatapos noon, liban doon sa electrolyte, ay iinom pa siya ng another 1 liter naman ng ordinary water. O, at least makonsume niya yung dalawa. Ang sabi ko, bakit niloloko pa natin ang ating sarili? Huwag ganon. Kailangan kong electrolyte yan kasi ang electrolyte ay parang carrier ito ng ating sodium, potassium, magnesium, calcium na kailangan ng ating katawan. Carrier yung water. So yung water mismo na iniinom natin, tawag natin na electrolyte, ay para hindi tayo magkaroon ng dehydration. Ano? At yun na lamang ang ating iinumin. Baka malulod ka na kung meron ka pang hiwalay na 1 liter of nawasa water or bottled water. No? So mag-focus tayo mga kasama at mga ka-low carb doon sa pag-inom ng electrolyte na lamang. Okay. Kung kailan? Hanggang kailan? Tanong nila, hanggang kailan ko iinumin ito? Ang aking payo ay ganito. Generally, iinumin natin araw-araw itong tinimpla natin na electrolyte, araw-araw, sa loob ng 3 buwan. Dahil, para sa akin,
doon sa 3 buwan na yon ay fully adapted na ang ating sistema sa low-carb living. At later on, yung iba't ibang mga nutrients at minerals na kailangan natin ay makukuha na natin sa iba pang mga food. Dito ay sa pinakamaagang yugto ng ating practice ng low carb ay kailangan natin siguruhin na patuloy nating iniinom ito. Okay. Sa katunayan sa akin sa ngayon ay umiinom pa rin ako ng electrolyte after 2 years. Lalo na kung ako ay nag-exercise, nag-walking, nag-weights, yun ang aking iniinom na tubig at para maiwasan ang dehydration. So, any period doon sa iyong low-carb living ay po pwede mong patuloy na inumin ito. Okay, mga kasama, mga ka-low-carb, tutungo na tayo doon sa aktual na pagtalakay doon sa paksa ng intermittent fasting. Pero bago yon ay shout out natin si Marlene Robusta Camel. Hello po, Uncle Justin, watching from New Jersey, USA. Yeah, hello Marlene, thank you. At okay, intermittent fasting. Generally, ang intermittent fasting ay kakumbina ito ng low-carb ang tawag ko dito ay hindi low-carb diet na, low-carb nutrition. Ang low-carb nutrition ay dapat may kombinasyon ito ng intermittent fasting. So, karaniwan ang tawag ng mga kasama rito ay LCIF, low-carb intermittent fasting, LCIF. Okay. Hindi tayo magpapalawig doon sa low carb, pero generally papasadahan ko ang low carb living ay ito ang pagbabawas ng carbohydrates sa ating mga kinakain. Ang low carb nutrition ay isang pamamaraan ng pagkain kung saan binabawasan ang pagkonsumo ng carbohydrates. Ang layunin ng dito ay pagtuunan ng pansin ang pagkain ng maraming protina at healthy fats at mas kukunti ang carbs. Sa katunayan, ang carbs na ito ay manggagaling pa doon sa mga ilang mga vegetables, sa mga green leafy vegetables, doon nanggagaling ang mga ilang carbs requirement natin na kinakain natin. Okay. Makakatulong sa pagkontrol at itong low carb, sa pagkontrol ng blood sugar at pagpapalakas sa proseso ng ketosis na state ng ating katawan kung saan ang katawan ay gumagamit ng taba bilang pangunahing pinagkukuhanan ng enerhiya. Yan yung low carb. Okay. Doon naman sa kabilang banda, ang intermittent fasting ay, ang tawag ko dito ay the art of intermittent fasting, o sining ng pag-aayuno. Tawag natin sa Tagalog yung pag-aayuno, yun yung fasting. Ang intermittent fasting sa isang banda ay isang pattern ng pagkain kung saan may mga panahon ng pag-aayuno at ng panahon ng pagkain. Hindi ito nakatuon sa kung ano ang kinakain mo, kundi kung kailan ka kumakain. Yun yung intermittent fasting. May iba't ibang paraan ng intermittent fasting. Tulad ng 16-8 method kung saan ay mag-aayuno ka ng 16 na oras at ang 8 oras. Sa loob ng 8 oras, yun naman yung period na ikaw ay kakain. Okay. Pinagsama natin yung dalawa. Okay. Yung low carb tsaka ng intermittent fasting. Ang pagsasama ng low carb nutrition at intermittent fasting ay maaaring magbigay ng isang synergistic effect. Nagsasanib ito. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, bumababa ang insulin levels at sa pamamagitan ng low carb nutrition, pinapanatili mo itong mababa at na maaaring magdulot ng epektibong fat burning at pagbuti ng insulin sensitivity.
Ang kombinasyon ng intermittent fasting at low-carb living ay maaaring maging isang makapangyarihang estratehiya para sa pagpapabuti ng kalusugan at pagkamit ng mga layunin, lalo na kung gusto nating mapababa ang ating timbang. Okay. So, doon sa dalawang yon, sa low carb at intermittent fasting, mag-focus tayo ngayon sa bahaging ito dito sa paksa ng intermittent fasting. Meron akong inilabas dito noong na article noong March 27, 2024, itong taon na ito, hinggil doon sa kasaysayan, historical background ng fasting. Ang pag-aayuno, isang walang kupas na praktika ng practice natin kahit dito sa ating makabagong panahon. Kasi historically, nagagawa na yan ng libong panahon ang pag-aayuno ng mga ninuno natin. Isang praktika ito na kasing tanda ng sangkatauhan. Isipin mo, isang kasing tanda ng lipunan ng sangkatauhan ay naging mahalagang bahagi ng kultura at kaligtasan ng tao sa loob ng libu-libong taon. Mula sa mga seremonyang relihiyoso hanggang sa mga interbensyong medikal ay nagagamit itong pag-aayuno na ito. Ang fasting ay lumalagpas sa panahon at maging sa kultura na nagpapakita ng malalim na epekto nito sa kalusugan ng tao, espiritualidad at pangkalahatang kagalingan ng tao. Ang ating paksa ngayon ay pagtalakay sa intermittent fasting kaugnay sa forma at benepisyo sa kalusugan. Okay, magpapatuloy ako. Sa loob ng intermittent fasting, ang katawan ng tao ay dumadaan sa iba't ibang yugto ng may kanya-kanyang benepisyo at proseso. Okay, pakita akong slides mga kasama. Yan. Ang intermittent fasting ay doon sa, papasadahan ko yung tatlong bahagi nito. Okay. Yung unang bahagi ay stable, para maging stable ang blood sugar. Ito yung sa panahon ng 8 to 12 hours tayong naka-fasting. Yun yung unang bahagi. Yung ikalawang bahagi ay yung 12 to 18 hours naman, karaniwan ito ginaganap natin bilang TMAD. So ito yung period ng ketosis at fat burning. Okay. Yung ikatlong bahagi naman ay yung 18 hours pataas hanggang 24 hours. Yun yung karaniwan ginagawa natin ay OMAD. So yun ang ating tatalakayin isa-isa mga kasama. At dito sa unang bahagi natin tatalakayin yung stable blood sugar na nagaganap. Kung ano ang nagaganap doon sa ating fasting sa loob ng 8 oras hanggang 12 oras. Okay. Ganito mga kasama at mga ka-low carb. Doon sa mga noong bago pa naman tayong gumagawa, pumasok dito sa low carb, unconsciously, tayo ay nag-fasting na. Kahit 3 meals a day ang ating ginagawa, ang ating kinakain, ay nagaganap na ang ating fasting. Halimbawa, ganito. Ang huling kain natin, let's say, ay 7 o'clock ng gabi. After that, matutulog na tayo. Ang susunod na kain natin, sabihin natin 7 o'clock din kinabukasan. So, bilangin natin. 7 p.m., yung huling kain natin, 8, 9, 10, 11, 12. Bibilang ako sa daliri. 1, 2, 3, 4, 5. So, alas 5 ng umaga, naka 10 hours ka na, no? So, another 2 hours, that is 7 o'clock ng umaga, so naka 12 hours ka na. So, yun yung panahon na naka-fasting ka na in effect. 12 hours ka na naka-fasting. So, yun yung period ng 8 hours hanggang 12 hours ay napapractice mo na yung fasting. Wala kang kinakain. Di siyempre, ang application natin dito ay hindi mo na pinapractice yung tinatawag na midnight snack. Wala kang midnight snack dito. Kung 7 o'clock ang iyong last meal,
sa iyong dinner, tawagin nating dinner, ay hindi ka na magkakaroon ng midnight snack. Yun na yung para maganap, ano? Ano tawag dito? Mag-process yung tinatawag nating state of blood sugar, ma-stabilize yung blood sugar natin sa mga period na yan. Okay. Ganito mangyayari sa kanya, sa ating katawan. Pagkatapos ng 8 oras na walang pagkain, nagsisimula ang iyong katawan na gamitin ang mga glycogen, nakaimbak na glycogen bilang enerhiya. No? At nagiging stable ang blood glucose levels. Okay. Sa panahon ng 8 hanggang 12 oras ng intermittent fasting, ang katawan ay dumadaan sa mahabang proseso ng tinatawag na metabolic adjustment. Isa-isahin natin yung metabolic adjustment na yan. Merong 5 proseso ang ating tinatawag na metabolic adjustment. Okay. Ang unang proseso, number 1, yung pagbaba ng insulin. Kapag hindi ka kumain, bumababa ang antas ng insulin sa iyong dugo. Ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa pagpasok ng glucose o asukal mula sa dugo papunta sa mga selula para magamit bilang enerhiya. Sa pagbaba ng insulin, nagsisimula ang katawan na maghanap ng ibang pagkukunan ng enerhiya. Yun yung unang process. Okay. Yung ikalawang process naman, yung kinukwento ko mga ka-low carb, yung nagaganap sa 8 oras hanggang sa 12 oras ng ating pagpo-fasting. Yung ikalawang proseso ay, ang glycogen ay isang uri ng naimbak na glucose na matatagpuan sa atay at muscles. Sa unang 8 hanggang 12 oras ng intermittent fasting, ang katawan ay unti-unting gumagamit ng glycogen para mapanatili ang kinakailangang antas ng glucose sa dugo. Ito ay nagbibigay ng sapat na enerhiya para sa mga pangunahing gawain ng katawan. Yun yung pangalawang proseso. Ano naman ikatlong proseso? Ito naman yung pag-stabilize ng blood sugar levels. Habang patuloy na ginagamit ang glycogen, ang blood sugar levels ay nagiging mas stable. Hindi na kailangan ng katawan na mag-release ng maraming insulin dahil mas konti na ang glucose na pumapasok sa bloodstream. Dahil dito, nababawasan ang risk ng biglaang pagtaas o pagbaba ng blood sugar. Tawag ko nga doon roller coaster, baba at taas ng blood sugar, na maaaring magdulot ng pagkapagod o pagkahilo. Okay. Ang ika-4 na proseso naman ay ang pagbaba ng insulin resistance. Sa patuloy ng fasting, ang insulin resistance ng katawan ay maaaring bumaba. Ito ay nangangahulugan na mas magiging epektibo ang insulin sa pagkontrol ng blood sugar levels kalaunan. Ang pagbaba ng insulin resistance ay nakakatulong din sa pag-iwas sa type 2 diabetes. Okay. So yun yung ika-4 na proseso. Doon sa nagaganap sa 8 oras o hanggang sa 12 oras ng ating fasting na unconsciously ay ginagawa na natin. Okay, ang ika-5 proseso naman ay ang paghahanda na ng ating katawan sa ketosis. Sa pagtatapos ng 12 oras, ang katawan ay naghahanda na para pumasok sa ketosis na isang metabolic state kung saan ang katawan ay gumagamit ng taba bilang pangunahing pagkukunan ng enerhiya. Ito ay nangyayari kapag naubos na ang nakaimbak na glycogen at kailangan na maghanap ng iba pang fuel source. Okay. So yun mga kasama at mga ka-low carb, ang ikalawang proseso ng pagkasumapit na ang ating fasting doon sa ika-12 oras.
ng ating pag-aayuno. Okay. Yun ang tinatawag na ang prosesong yon ay nagpapakita kung saan nakakatulong ang intermittent fasting talaga sa pagpapabuti ng metabolic health at pagkontrol ng blood sugar levels. Okay. Talakayin ko naman yung ikalawang bahagi. Okay. Itong ikalawang bahagi ay i-check ko lang yung aking visual. Yung papasok na tayo sa 12 hours. Kumantong na tayo sa 12 hours, patungo tayo sa hanggang 18 hours naman. Ito yung fat burning, ketosis at fat burning stage. No? Okay. Karaniwan, ang tawag natin dito mga kasama ay 2 meals a day. Kasi ito yung 18 hours tayong naka-fasting at ang ating eating period ay yun yung sa loob ng 12 oras. No. 18 yun, 6, no? 6 hours yung ating period of eating sa loob ng 24 hours. Okay, sa pagitan naman ng 16 hanggang 18 hours ng intermittent fasting, ang ating katawan ay pumapasok na sa ketosis. Ang atay ay nagko-convert ng nakaimbak na fats sa ketone bodies, kung tawagin, na ginagamit bilang fuel ng muscles, ng puso, at utak. Sa yugtong ito, nababawasan ng pakiramdam ng gutom na nagsisimula dito ang tinatawag na fat loss dahil sa paggamit ng body fat bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Sa yugto ng ketosis at fat burning na nangyayari sa pagitan ng 12 hours hanggang 18 hours ng intermittent fasting, ang katawan ay dumadaan sa mga sumusunod na mga proseso. Okay, may 5 process uli ito doon sa period na yan nung ating fat ketones at fat burning, ketosis at fat burning process. Okay. Tingnan natin yung nagaganap doon sa pagpasok ng ketosis. Ito yung unang process. Pagkatapos ng humigit kumulang ng 12 oras ng fasting, nauubos na ang nakaimbak na glycogen at nagsisimula ang katawan na maghanap ng ibang pagkukunan ng energy. Sa puntong ito, ang atay ay nagko-convert ng stored fats sa ketone bodies na isang alternatibong fuel source ng ating katawan. So yun yung pagpasok sa ketosis. Yung pangalawang process naman, kung paano gamitin yung ketone bodies. Ang ketone bodies ay ginagamit bilang enerhiya ng iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng muscles, puso at utak. Ito ay nagbibigay ng sapat na enerhiya kahit na walang glucose na nagmumula sa pagkain. Okay. Yung pangatlong process naman ay pagbabawas ng pakiramdam ng gutom. So, hindi ka nagugutom, hindi ka nakakaramdam ng pagkagutom. Dahil sa presensya ng ketone bodies, nababawasan ang produksyon ng ghrelin, ang hormone na nagpaparamdam ng gutom. Ito ay nagre-resulta sa pagbaba ng appetite at mas madali ang fasting. So nagre-resulta na mas madaling fasting dahil sa kumonte yung production ng ghrelin. Okay. Doon sa ikapat na process ay ang fat loss. Sa yugto naman na ito, dahil sa kawalan na nga ng glucose mula sa pagkain, ang katawan ay nagiging mas epektibo sa paggamit ng stored fats bilang energy. Ito ay nagre-resulta ng fat loss at maaaring magkaroon ng, siyempre, yung positibong body composition, yung epekto nito sa body composition.
Okay? Yun yung mga process, ano? Iba't ibang mga process habang tayo ay nasa stage ng fasting, ng OMAD, ng hanggang sa yugto na ito. Okay. Ano yung mga potential na benepisyo naman sa kalusugan? Ang ketosis ay maaaring magdala ng iba't ibang benepisyo tulad ng pagbaba ng insulin levels, pagtaas ng insulin sensitivity, at pagbababa ng blood pressure. Ang mga ito ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa pag-iwas ng mga tao sa type 2 diabetes. Okay. So yun yung timad, mga kasama, mga ka-low carb, ang iba't ibang mga process dito sa ating intermittent fasting. So tingnan naman natin yung tinatawag na mula sa 18 hours patungo doon sa 24 hours. So karaniwan ito yung nag-o-OMAD tayo, no? 1 meal a day. Okay. Doon naman sa ikatlong yugto na ito, dito ay yun yung 18 hours hanggang 24 hours, tumatalas yung ating pag-iisip, yung mental clarity, no? So nagiging alerto tayo at nagiging sharp ang ating pag-iisip at isipan dito sa period na ito kapag tayo ay naka-OMAD. Sa pagitan ng 18 hanggang 24 hours ng intermittent fasting, maaaring tumaas ang cortisol na nagdudulot ng pagtaas ng alertness at mental clarity. Cortisol, yun nagiging dahilan. Nababawasan din ang ghrelin, ang hormone na nagpaparamdam ng gutom. So, humihina ang produksyon kasi nito kaya hindi ka makakaramdam ng gutom. Kaya hindi ka masyadong makakaramdam ng gutom sa yugto na yan. Ang 18 hanggang 24 na oras na intermittent fasting, ang katawan ay dumadaan sa mga sumusunod na kagiliw-giliw na pagbabago na may positibong epekto sa ating mental clarity. Ulitin ko, isang nakakatuwa at nakakagiliw na pangyayari kapag tayo ay dito sa yugto ng OMAD na ito. Okay. Number 1, yung pagtaas ng cortisol. Ang cortisol, nakilala rin bilang stress hormone, ay maaaring tumaas sa natural na paraan sa umaga upang makatulong sa paggising at pagpapataas ng alertness. Sa panahon ng fasting, ang pagtataas na ito ay maaaring magpatuloy at magbigay ng karagdagang mental clarity at focus. Yun yung unang yugto. Number 2, ang ghrelin. Bababa naman ang ghrelin, ano? O ang hunger hormone ay nababawasan habang nagpapatuloy ang fasting. Ito ay nagre-resulta sa pagbaba ng pakiramdam ng gutom at nagbibigay daan sa mas mataas na antas ng focus at konsentrasyon at mas kokonting distraction sa pagkain. Okay. So yung cortisol yung una, yung pangalawa, yung ghrelin. Wala na siyang mahina ang produksyon kaya di tayo makakaramdam ng gutom. Yung pangatlo naman ay ang ketones at brain function. Sa yugtong ito, ang atay ay gumagawa ng ketone bodies mula sa taba na nagbibigay ng alternatibong enerhiya para sa utak. Ang ketones ay maaaring magbigay ng mas mataas na enerhiya para sa utak kumpara sa glucose na nagpapabuti sa cognitive function. Cognition, yan, pag-iisip. Okay. Yun yung pangatlo. Pasok tayo doon sa ikaapat na process ng ating sa yugtong ito ng OMAD. Itong yugto na ito ay pumapasok na yung autophagy, yugto ng autophagy at ang brain health kung tawagin. Ang fasting ay maaari rin magkaroon ng positibong epekto sa mood at emosyonal
na kagalingan. So gumaganda ang mood natin. Ano? Ang ilang pag-aaral ay nag-uugnay sa fasting sa pagbaba ng irritability, stress, at kahit na depression at anxiety, nababawasan iyon. Okay. Yung ika-6 naman ay ang memorya at learning. Okay. Tumatalas tayo at yung memory natin ay nasa sharpen sa mga yugtong ito. Ang intermittent fasting ay ipinapakita rin na may potensyal sa pagbuti ng memorya at learning capabilities. Ang fasting ay maaaring magbigay ng proteksyon laban sa neurodegenerative diseases, no? At makabubuti sa overall brain function. Ang mga benepisyong ganito ay nagpapakita kung paano nakakatulong ang intermittent fasting hindi lamang sa pagbaba ng timbang, kundi pati sa pagpapaunlad o pagpapabuti ng metabolic health ng bawat isa at ng kanyang mental function. Mahalaga rin na bago natin gawin ito, mga kasama, bilang paalala sa lahat ay kumonsulta kayo, konsultahin natin ang ating doktor, ang ating mga health professionals bago natin isabak ang ating katawan sa ganitong practice. Okay. Okay. Bago ako magpatuloy doon sa ano ba yung pangkalahatang benepisyo nitong intermittent fasting, ay gusto kong i-shout out ang ilang leaders natin na nandito sa thread. No? Ngayon ay ang ating oras sa kasalukuyan ay 8:00 na ng gabi. Sa Makati, umabot na tayo ng 1 oras pala. No? Okay. Shout out natin si John Paulo Ramieto, si ating kaibigan sa SWAT team ng Dasmariñas, Cavite. Good evening, Coach Justin. Magandang gabi rin dyan. At dyan sa mga kasamahan natin dyan sa Dasmariñas, Cavite, magandang gabi sa inyo. At pagpatuloy natin ang shout-out din para kay Rowena Lamberto Agaton, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Magandang gabi, Weng. Ito, bago nating kaibigan itong si Weng at sumusubaybay siya ngayon sa ating programa. No? Okay, may pahabol si John. Coach, nag-practice ka ba ng calorie deficit? Calorie deficit. Ganito, kapag tayo ay nagpo-fasting na, no calorie tayo. Talagang hindi tayo nagpapasok ng calorie. Otherwise, mag-break yung ating fasting. By the way, this is a good point. Ano? During fasting period, marami tayong mga i-consider na mga factors. Number 1, kung tayo ay umiinom ng mga gamot, kung tayo ay may mga, sabihin natin, maintenance, no? Tayo ay may hypertension tayo, or diabetic tayo, or any other maintenance na kailangan nating inumin, karaniwan, iniinom ito sa umaga, pagkagising, or before meal. No? Ang ating payo ay ganito. Nangangahulugan lamang na hindi nyo pa nami-meet yung at least 4 weeks period ng inyong pag-practice ng low carb. Kasi nga, hindi pa, parang yung parang yung nagpapadede ng baby, na bata, kailangan unti-unting ihiwalay siya sa pagdede. Ganon din dito sa supplement or mga gamot na iniinom natin, habang tumatagal at na-adapt na yung ating katawan sa low carb living, ay nagpapayo na yung ating mga doktor na bawasan ang ating iniinom na mga gamot or inaalis na ang mga supplement na iniinom natin. O kung hindi naman ay babawasan yung kung isang tableta na malaki, hatiin yung tableta. Kung 500 milligrams yun at gagawin 250 milligrams na lang, minsan 1/4 na lamang yung tableta ang ating iinumin. So, ganun yung mga phasing niya. No? At may mga gamot kasi na nakaka-break ng ating na hindi ipinapa yung mag-fasting habang
habang iniinom natin yung mga gamot na yan. No? Kaninang umaga, meron akong isang ginagabayan na isang leader na low carber. Siya ay umiinom ng losartan. Okay. So, every morning, pagkagising niya sa umaga, umiinom siya ng losartan. So, sa aking research, wala siyang carbohydrate, tsaka wala siyang, anong tawag dito, hindi siya nakaka-break, sa madalit sabi, ng fasting. So, kasi ipinayo ko sa kanya na mag 2 meals a day na siya. In fact, siya ay 20 hours siyang naka-fasting. So kinabukasan, kailangan siyang uminom dahil para naman yun sa kanyang mataas na hypertension. Mataas pa rin. Medyo mataas pa yung kanyang blood pressure. Kaya ipinayo sa kanyang uminom. So yun yung mga dapat i-consider na huwag mo nang isipin yung pagpa-fasting kung kayo ay iniinom pa ng mga gamot. Pero kung ito ay maikonsulta ninyo sa doktor, ay mai-adjust nyo. Halimbawa, ang oras ng pag-inom. Halimbawa, nagtimad kayo, 2 meals a day. Ang inyong first meal ay alas 12 ng tanghali, yun yung first meal nyo. Ang next meal nyo ay 6 p.m. Kung pwedeng doon sa oras na yon or ilang minuto bago kayo kumain ng tanghali bilang first meal, ay doon nyo inumin yung inyong gamot. So, hindi mabibreak yung cycle, yung pattern ng inyong intermittent fasting. Okay. Yun mga kasama. Idagdag natin itong isang shout-out kay Ounce Taburo, watching at Bohol. Isa'y Atiga Bohol. Magandang gabi sa inyo, mga kasama dyan sa Bohol. Okay, doon sa uling bahagi, mga general na benefits ng intermittent fasting. Meron akong naihanay dito na 8. No? Number 1, siyempre, yung pagbabawas ng carbohydrates. Naaring makatulong ito sa pagkontrol ng blood sugar at pagpapalakas na proseso ng ketosis na maaaring magdulot ng epektibong fat burning at pagbuti ng insulin sensitivity. Number 2, ay ang sining ng fasting. Ang intermittent fasting ay isang pattern ng pagkain kung saan may mga panahon ng pag-aayuno at pagkain na maaaring nagre-resulta ito ng pagpapababa ng insulin levels at pagpasok natin ng katawan natin sa ketosis. Yung kombinasyon ng dalawang yan ay napakahalaga. Ang low carb combination, low carb nutrition at intermittent fasting ay maaaring magdulot ng isang synergistic effect, no? Na maaaring magdulot ng pagpapababa ng timbang at pagpapabuti ng kabuuang kalusugan ng ating katawan. No? So, synergistic siya. Hindi po pwedeng ikaw ay nag-aayuno tapos nag-high carb ka. That is contradictory. Hindi siya synergy. Okay, number 4 ay ang pagbabago naman ng metabolic health. Ito ay nakakabuti sa atin ang intermittent fasting dahil maaaring maganap ang mga prosesong tulad ng pagbaba ng insulin levels, pagtaas ng insulin sensitivity, at paghanda para sa ketosis na maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar at pagpapabuti ng ating overall metabolic health. Okay. Siyempre dito, obviously, nagaganap ang pagbaba ng timbang. Ano? Ang intermittent fasting ay maaaring magresulta sa fat loss at pagbaba ng ating appetite, na maaaring makatulong sa pagpapababa ng timbang at pagpapabuti ng body composition. Ito namang isa pang punto na benepisyo niya ay ang mental clarity. Napapahusay ang ating mental clarity sa pamamagitan nito. Ng IF ay maaaring tumaas ang mental clarity at focus sa pamamagitan ng pagtaas ng cortisol levels at pagbaba ng ghrelin levels. Okay. Ito naman ang kabutihan para sa utak, no? Ang intermittent fasting ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa utak sa pamamagitan ng pagpapalakas sa cognitive functions at pagbibigay ng proteksyon laban sa neurodegenerative diseases. At ang panghuli, ang pangwalo, yung emosyonal na kagalingan. Ano? Ang intermittent fasting ay maaaring magkaroon ng positibong epekto para sa pagpapabuti ng ating mood,
ng ating emosyonal na kagalingan sa pamamagitan ng pagbaba ng stress at pagtaas ng emotional well-being. Muli, pinapayo sa lahat ng mga kasama at mga low carbers na mahalaga pa rin kumonsulta ang bawat isa sa inyong doktor at mga professional health workers para sa ating practice ng ganitong lifestyle.